Patuloy na namamayagpag ang China bilang pinakamalakas na bansa sa mundo pagdating sa lakas militar at cyberspace, bagay na malaking banta sa seguridad ng Estados Unidos. Tinatayaring mangunguna ito sa paggamit ng Artificial Intelligence o AI pagsapit ng taong 2030. Yan at ang iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Nananatili pa rin ang China bilang pinakamalaking banta sa seguridad ng Estados Unidos ayon sa iniulat ng kanilang US intelligence agencies, kung saan hawak pa rin ng China ang patuloy na pagpapalakas nito ng kanilang militar at maging pagkontrol sa cyberspace na inaasahang mangunguna sa paggamit ng Artificial Intelligence o AI pagsapit ng taong 2030. Habang ang Russia, Iran at North Korea naman ay inaasahang kaya na rin mapagsabayan sa Amerika dulot ng mga naging kaganapan sa nagpapatuloy na digmaan sa Ukraine. Saad pa ng kanilang Senate Intelligence Committee, malaki ang posibilidad na plano ng China na gumamit ng large language models upang lumikha ng fake news, gayahin ng mga personalidad at pagganahin ang mga attack network. Samantala, umakyat na sa 16 ang bilang ng mga nasawi sa sumiklab na wildfire sa South Korea na hanggang ngayon ay hindi pa rin naaapula. Ayon sa ulat, 12 kataong nasawi sa bahagi ng Iseong County habang 4 naman ay nauna ng napaulat sa Sangcheong County kung saan nasawi ang 3 bombero at isang public servant. Inilikas naman ang nasa libo-libong residente ng southeastern region ng South Korea, maging ang mga preso ay pansamantala munang inilipat ng piitan. Sa iba pang balita, nadiskubre naman ang isa sa mga pinakamatandang fossil ng isang mininalang dinosaur sa kalagitnaan ng ginagawang water pipeline sa Gobi Desert sa Mongolia. Ito ay ang hinihinalang Deinonychus na may laki na 10 talampakan at mabigat na aabot sa migit 500 pounds o halos 260 kilograms. Ayon sa mga eksperto, 70 milyong taon ang nakalipas ng nabuhay ang mga naturang dinosaur o panahon ng Cretaceous period, kung saan ito na rin ang panahon na paunti-unti nang nauubos ang mga nasabing nilalang. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.